Great is thy faithfulness, O God, my Father. There is no shadow of turning with thee, and thou changest not. Thy compassions, they fail not. As thou hast been, thou forever wilt be. And great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see, and all I have needed, thy hand hath provided. And great is thy faithfulness, Lord, unto me. The summer and winter, springtime and harvest, the sun, moon, and stars in their courses above, and join with all nature in manifold witness to thy great faithfulness, mercy, and love. And great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see, and all I have needed, thy hand hath provided. And great is thy faithfulness, Lord, unto me. Pardon for sin and a peace that endureth, thine own dear presence to cheer and to guide, strength for today and bright hope for tomorrow.
blessings all mine with 10,000 beside. And great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. And all I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness, great is thy faithfulness, Lord, unto me. Great is. Good morning muli sa bawat isa sa atin at praise God for another day na magkakasama po muli tayo sa ating early morning devotion. Pero bago tayo magsimula, samahan niyo muna ako sa isang panalangin. Lord God, nagpapasalamat po kami muli sa inyo, Lord, sa umagang ito na pinagkaloob niyo po sa bawat isa sa amin. Maraming salamat sa buong magdamag na pag-iingat niyo sa amin, Lord. At higit sa lahat sa blessing po sa umagang ito na pinagkaloob niyo sa amin, ginising niyo po ang bawat isa sa amin. Samahan niyo po kami, Lord God, sa pagbasa ng iyong mga salita. At nawa po, Lord, ay may sa puso po namin ito, may sa buhay o aming Ama, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. So yun nga, good morning ulit sa bawat isa sa atin. At alam kong masaya ang bawat isa sa atin sa umagang ito. At syempre, dahil magkakasama tayo sa pagkikinig muli sa salita ng ating Panginoon, di po ba? So sa umagang ito, ang ating pagninilay-nilayan ay mula sa kanyang mga salita, mula sa Romans chapter 11 verses 1 to 2 lamang. So, ang title po nito ay ang The Remnant of Israel. Tayo po ay magbasa. So, sa 11, I asked then, did God reject His people? By no means. I am an Israelite myself, a descendant of Abraham, from the tribe of Benjamin. 2, God did not reject His people, whom He foreknew. Don't you know what Scripture says in the passage about Elijah? How he appealed to God against Israel. So, naway pagpalain ng bawat isa sa atin sa pagkakabasa ng kanyang mga salita. Isang parang throwback, kumbaga, or parang history muna, basahin natin kung ano ba yung nandun sa Romans 10 prior to Romans 11, diba, na binasa natin. So, sa Romans 10, it describes Paul's heartfelt prayer that Israel would be saved. Sabi niya, my heart's desire and prayer to God for the Israelites is that they may be saved. For I can testify about them that they are passionate for God, but their passion is not based on knowledge, since they did not know the righteousness of God, and so to establish their own, they did not submit to God's righteousness. Diba? Tunay nga naman na sa bawat nawawala, may papalit na mas maganda or mas mabuti. Kasi diba, even not all the Israelites accepted the good news. Diba? Parang bagamat tinanggihan ng Israel sa kabuuan si Jesus bilang Mesiyas, mayroon pa rin nalalabi na pinili, and it was through grace. Diba? Ang pagpapaalis nila kay Jesus blessed the world because this salvation message was then open to the Gentiles. So, ano pa ibig sabihin ng remnants? Parang ito yung naiwan, natira, diba? Parang pinagtabasan. Pero para sa akin, ang pinakamagandang pakinggan or pinakaibig sabihin nito ay ang pinagpala, di ba? For if God did not spare the natural branches, He will not spare you either. Consider therefore the kindness and sternness of God, sternness to those who fell, but kindness to you, provided that you continue in His kindness. Otherwise, you also will be cut off. Ang bawat punong hindi mabuti ang bunga ay puputulin at itatapon, 'di ba? Ang lahat ay may hangganan. Kahit bilang mga magulang, 'di ba, minsan kahit anong timpi natin or control sa emosyon natin para sa ating mga anak, dumarating din tayo sa punto na tayo kumbagay napupuno, 'di ba? Nauubos ang pasensya natin. Pero dahil mahal natin sila, hindi naman natin sila lubusang tinatalikuran. Parang ating Panginoong Jesus,
bagamat siya hindi lubusan tinanggap, hindi niya tinaboy ang mga ito. So, pinanghawakan niya na mula sa maliit na grupong iyon, ay magpapatuloy ang layunin niya sa mundo. Diba, sabi nga sa Matthew 18:20, "For where 2 or 3 are gathered in my name, there I am among them." Diba? So, maliit na grupo, yung magiging isang malaking samahan pagdating ng panahon. Doon magmumula, kumbaga, yung panibagong mga lahi ng mga papatuloy ng kanyang mga layunin dito sa mundo. Ang isang halaman, di ba, para umusbong at lumago, kailangan din putulan muna ang mga sanga. Tawag doon ay pruning. So, ibig sabihin ay to cut or to cut down, to cut something short, or to amputate something, di ba? At mula sa mga pinutol na yun ay uusbong ang mga bagong sanga. Para mga pagsubok na yun sa buhay natin, di ba? Iba-ibang level, kumbaga, level ang napagdadaanan natin paghihirap. Pero, yun nga, di ba? At the end of each tunnel, sabi nga, nandun yung liwanag, nandun yung pag-asa natin, di ba? Ano lang hinihintay sa atin ng Panginoon? Lumapit tayo sa Kanya, mga kapatid. Ibigay natin ating buong tiwala, ating buong pagmamahal, ang ating buong pananampalataya, ang ating buong pagpupuri sa ating Panginoon, di ba? Mga kapatid, sa pananampalataya, sana huwag nating hayaan na tayo maging katulad ng mga sangang pinutol na yon. Sa halip, tayo ang maging mga bagong sibol, ang maging simula ng bagong pag-asa. Tayo po'y manalangin. Pinupuri at pinapasalamatan ka namin, Panginoon, sa umagang ito. Salamat sa iyong mga salita na aming narinig. Nawa ang mga salitang ito ay maging kalakasang espiritual namin, Panginoon. Patuloy din na hiling namin na pagpalain mo ang iyong anak na siyang naghayag, Panginoon, ng iyong mga salita sa araw na ito. At ganun din, Panginoon, na aming itinataas ang aming mga gawain sa buong maghapon. Pangunahan mo po kami, Panginoon, at maitaas ka sa lahat ng aming mga gawain. Amin ding idinadalangin at ipinagpapasalamat ang aming mga gawain sa iglesyang ito, Panginoon. Patuloy na gamitin mo ang anumang ministries na meron kami upang abutin, Panginoon, ang mga kapatid namin na hindi pa nakakakilala sa inyo, Panginoon. At ganun din na maging kalakasan namin, Panginoon, ang mga ministries na ito spiritually. At amin ding itinataas, Panginoon, ang mga kapatid namin na nakarating sa kanilang mga kaarawan at wedding anniversaries. Patuloy na pagpalain niyo ang kanilang buhay at anuman ang kanilang mga plano, Panginoon, ay i-bless mo po ito, Lord Jesus. At mas marami pang mga taon, bagong taon ang darating sa kanila, Panginoon. Ganon din, Lord, na aming idinadalangin ang buong Iglesia ng St. Paul UMC, Lord Jesus, at ang mga gawain nito. Patuloy na i-bless mo po kami, i-anoint mo po kami, kaming mga leaders ng iglesyang ito, upang sa aming pangunguna, Panginoon, ay mapagpala rin ang sino mang makakasalamuhan namin. At higit sa lahat, at sa araw na ito, Panginoon, aming idinudulog ang anumang mga gawain namin, ang aming mga pinaplano. Pangunahan mo kami, Panginoon, at higit sa lahat, patawarin mo kami, Panginoon, sa aming mga kasalanan. Ito ang aking dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen.